Paano mag-move on sa first relationship ko and getting to know myself again? Paano ba mawala yung feeling sa isang tao? Paano niya nagawang kalimutan ako in span of few days? Tapos paano ako hindi? I badly wanna get over them. Paano maiwasang umiyak mamaya? Oh my God. Hindi ko kayang mawala siya, pero hindi ko rin kaya na habang buhay akong mag-overthink over the same reason. Paano ko ba sasabihin na miss ko na siya? Paano ako magko-cope sa thought na never ko na siyang makikita ulit? Paano ba ako makakausad sa kanya? Paano ko malalaman kung ito na talaga ang para sa akin? Good day, everyone! Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is the explicit Bessie. Hi, chatters! Hello, chatters! Welcome to episode 2! Episode 2 of Paano Ba? Paano ba to? Paano ba to? Paano ba? Paano ba? Paano Ano ba to? ba? Paano? Ha? Paano? Okay, nahirapan ka ba sa mga questions natin ng episode 1? Nahirapan ka bang sagutin? Hindi. Hindi. Actually, for me, hindi. Kaya nga nasabi ko, di ba, last week na hindi siya mahirap sagutin because we've been through those phases or those experiences na sinasabi nila. Just like for the new place, how we handled our life when we turn 30. Parang easy peasy. Mm-mm. Ako din, hindi rin ako nahirapan because I believe na walang right or wrong dun sa answers natin. Talagang nasa tao lang yun. And what we gave to our chatters and dun sa mga nagbigay ng questions are just guidance na sana makatulong sa kanila. Kaya parang, ang sayang sagutin. Ang sayang magbigay ng mga experiences and lessons na natutunan natin. True. Ganon. And yes, Okay. here we are again Yes. to Here answer we are on the... our second episode. Yes. Okay, so I think the questions will focus on love, heartbreak, Wow. Hindi and naman ako makarelate. Hindi naman ako relationships. makarelate. I think makaka-relate ka because nagkaroon ka naman ng mga past relationships and heartbreaks. Kaya makakatulong ka ng Yeah. malaki. Kaya simulan natin kay Apple Touch. Sabi ni Apple Touch, paano mag-move on sa first relationship ko and getting to know myself again? Paano? From my experience of moving on from my first ex for 3 years, I think the best thing there is to entertain yourself. Find something that will make you happy. Kasi hindi ka makaka-move on kung patuloy mong titignan yung profile niya sa Facebook, patuloy mo siyang iisipin sa mga oras na wala kang ginagawa. Kaya you have to make yourself busy. Make yourself busy na productive din naman. Hindi lang yung busy ka dyan pero wala namang nangyayari sa buhay mo, di ba? So, getting to know myself again, I guess, gaya nung sinabi ko nung first episode ulit, go back to your core para malaman mo kung ano ka talaga, kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. And yun, para sumaya ka ulit sa buhay mo. Hopefully naman hindi ganun kasakit yung nangyari sa kanya gaya ng nangyari sa akin. Char! Oo. May sasakit pa ba? May sasakit pa ba doon? Ako Ikaw? naman, paano mag-move on sa first relationship ko? Like I always say na kailangan mong damhin yung pain. You have to feel the pain until it hurts no more. Kasi maniwala ka na darating yung panahon na hindi na yan masakit. Minsan nga matatawa ka na lang sa mga pinaggagawa mo sa past relationship mo, di ba? True. Ginawa ko yun. Oh my gosh, mapapagano ka na lang na masasabi mo na parang, nakayanan ko yung pain na yun. Basta, you have to feel and accept na tapos na. Tapos na yung relationship. Pag in-accept mo na kasi yun, na tapos na yung relationship mo, maiisip mo na, okay, I need to move forward na. Move on na. Ganon. And, hindi mo kailangan
Katulad nung, I remember yung letter sender natin, si The Overcomer. Hindi ko Mm. makakalimutan yung sinabi niya na, na wag mong hahayaan yung ibang tao magdikta kung naka-move on ka na ba, ganyan. Hayaan mo lang yung sarili mo. Yung sarili mo yung magsasabi kung naka-move on ka na. True. Ganon. You just have to Take accept, your feel the time. pain, take your time, exactly. And getting to know myself again, I believe na kapag tapos mo sa isang relationship, you're a better person. You're better at handling relationship, ganyan. So, getting to know yourself again, it means getting to know yourself after the relationship na sino ka ba after nun? Saan ka ba naging better after nung relationship na yun? Saan ka ba, ano ba yung mga lessons na nakuha mo? I think acknowledging those things will help you know yourself again. True. Yes. Diba? Coming from B, Hmm. coming from B na wala naman siyang long-term relationship, to be honest. Mm. Lagi namin sinasabi yan dito na ang longest relationship niya before her fiance was 3 months. Parang Mm. gano'n. Pa 3 months. Parang pinilit Pero lang ano natin kasi, yung 3. Para may 3. Pero pa 3 hindi, months. pero kasi lagi rin naman natin sinasabi dito na we always make sure that we learn something from other people's Mm. experience because we have a lot of friends naman. We have a big circle of friends that we see how they handle their life before. And Mm-mm. from that, we learn from them too. Totoo. Kaya kailangan mong Yeah, i-absorb yung mga nangyayari sa ibang tao. I-absorb meaning matuto ka sa kanila. Kung ano yung mga experiences nila and kung ano yung mga pagkakamali nila. Ganun. true. So yun, next is, paano ba mawala yung feeling sa isang tao? Paano niya nagawang kalimutan ako in span of few days? Tas paano ako hindi? I badly wanna get over him. A year younger. Wow. Paano ba mawala yung feeling sa isang tao? Parang may movie na ganyan, di ba? Yung starting over again. Like, how how can I unlove you? Ganun. Tapos ang answer is, Mm, you cannot unlove me. You will just love me, not romantically, but in a different way. Parang ganon. Siguro ganito, i-consider mo na lang na baka andyan pa rin yung feelings mo sa kanya. And kasi kapag hindi mo na nakakasama yung ibang tao, pag hindi mo na siya nakakasama palagi, magbabago rin naman yung feelings mo sa kanya eh. Makakalimutan mo din eventually. yun, eventually. So, kailangan mo lang masanay na wala na siya dyan. Wag na yung parang ipipilit mo yung sarili mo na andiyan siya. Katulad nung advice ni A kanina na titignan mo pa yung profile niya, parang pipilitin mo pa na maging part ka ng buhay niya kahit kahit sa social media. So, yun yung pinaka first step is ilayo mo na yung sarili mo sa kanya. And in that way, masasanay kang wala na siya. Mawawala na rin yung feelings mo sa kanya. Paano niya nagawang kalimutan ako in span of few days? Sure ka ba na nakalimutan ka niya? Or parang dinidistansya niya na lang yung sarili niya? Hindi na lang siya parang, um, hindi na lang siya yung parang showy sa nararamdaman niya. Hindi naman natin alam yun, di ba? Meron kasi yung mga ganun na parang, okay, um, ipaparamdam ko sa'yo na wala na akong pakialam, pero deep inside may pake pa. Di ba? May mga ganong tao. So, Mm, hindi rin naman natin siya sure kung talagang nakalimutan ka niya or parang show off lang niya na ganun. Tas paano ako hindi? Kasi ikaw yun eh. Alam mo yung feelings mo eh. Kaya ganun. Naakala mo siya nakalimutan ka niya na. Ikaw hindi. Kasi alam mo sa sarili mo na hindi mo pa siya nakakalimutan. So, true. wag ka mag-assume na nakalimutan ka niya na. Kasi ako, naniniwala ako na hindi ganun kadaling kalimutan yung taong naging importante sa'yo at naging parte ng buhay mo. Hindi ganun kadali makalimot nun. Unless may amnesia ka or something. Diba? I badly wanna get over him. So, Go katulad girl. nung, go girl, kaya mo yan. Take your time, as we say. We always say, na take your time, you'll get there. Hmm. Sa akin naman, paano ba mawala yung feeling sa isang tao? I think, kailangan mong i-accept na there is no future for the both of you. Na hindi na magwo-work yung relationship na kahit anong pilit mo, hindi ka na niya babalikan. Kasi acceptance lang naman talaga yan, di ba? Na you have to accept that it's really over.
kailangan mong mag-move on from that person in order for you to have a better life and to enjoy your life as well. 'Di ba? And paano niya nagawang kalimutan ako in span of few days at paano ako hindi? I guess tama si B na hindi kanya nakalimutan. It's just that probably while you both are in the relationship, he already has that person in his life. Hindi mo lang alam, Mm. 'di ba? Kaya parang after few days meron na siyang partner na iba and you thought na you think na hindi nakalimutan ka na niya kaagad. Hindi. Baka na meron na siya noon, hindi mo lang napapansin. And hindi ka niya nakakalimutan. Sadyang ano lang siya, walang pakiramdam. Walang pakiramdam. Manhid siya Mm. kumbaga. Na sinashrug off lang siguro niya yung feelings na na longing Nami-miss ka ka sa niya. kanya, nami-miss ka niya, and na nakasakit siya. Kaya feeling mo hindi ka na niya naalala. Kumbaga. Yeah, 'di ba? Ganun nun. May mga ganung tao. Totoo. Minsan, totoo naman yon, nangyayari talaga yon, yung may iba na, kaya feeling mo nakalimutan ka na niya kaagad, 'di ba? Pero yung Alam mo, ibang yun, dumating na yun before pa, oo. Pero good for example sure. yung, kilala mo ba si Lars Pacheco? Yeah. 'Di ba? Parang ngayon yung boyfriend niya, yan yung ex niya, may girlfriend na agad ngayon. Oh, Oo, may bilis. girlfriend. Tas, public sila ha. Talagang, nagba-vlog pa sila ganyan. Pero, he doesn't mean na nakalimutan niya na si Lars. Kasi you can Tara, still see in his eyes na parang sad pa din siya. And alam mo naman na ilang years sila, 7 years. So kahit seven na may years. bagong girlfriend na, imposibleng makalimutan niya si Lars. Ako naniniwala ako sa Trans inyo. din yung girlfriend niya ngayon. No, girl na. Girl. Ah. Ayun. Well, may ganun talaga. May mga ganun tao. May mga kakilala rin naman tayo na weeks lang or a month, meron na siyang bago agad-agad. Kasi nga, 'di ba? Meron silang feelings na meron silang feeling na ayaw nilang mabakante, kumbaga. Mm. Kaya agad-agad meron ka. Okay. So, Okay, next. sabi niya, body wanna get over him. May gusto kang sabihin doon? Sabi niya, ayun nga, go girl. Okay. Hi, buddy. Hindi mo naman kasi kaagad makakalimutan ng isang tao. Kahit years pa yan. Ako nga, yung first na ex ko, naalala ko pa rin naman siya. Pero iba na kasi yung feelings. Kung baga, yung Mm-mm. gaya nga ng sabi ni B kanina. As time goes by, yung feeling mo towards that person is nagfi-fade din. Mm-mm. Nag-change din. Diba? Kaya, wag mong pilitin, nakalimutan siya kaagad. Nakalimutan siya kaagad. You take your time, gaya nga ng sabi ni Bina naman, na take your time to heal from that pain. Yes, agree. Okay, next is, paano maiwasang umiyak mamaya? Oh my God. Di ko kayang mawala siya, pero hindi ko rin kaya na habang buhay akong mag-overthink over the same reason. What's the reason? Mm. Silence natin. Oo nga. Wait, chat. Chinat. Pero no, pero this one, parang yung situation nila is magbe-break sila. Siguro, yung makakasakit sa kanya, may babae siguro, or toxic na Relationship. attitude, na relationship, ganyan. Hmm. For me, I think, paano maiiwasang umiyak mamaya? Hindi mo maiiwasan. Kasi feelings mo yun eh. Lalo na pag yung sa iyak, ang hirap pigilan nun. Lalo na pag yung talagang yung over na yung nararamdaman mo. Ako personally, hindi ko kaya yun. Yung pigilan yung iyak ko pag yung talagang damang-dama ko na yung sakit. Sakit sa dibdib. Damang-dama na Dito, yung sakit. dito talaga yung, machuchoke ka na. Totoo yun. Oo. Totoo. Paano maiwasang umiyak mamaya? I guess, i-break na siya kagad, tapos umuwi ka para makaiyak ka sa bahay. Di Mm. ba? Yun lang naman yun eh. Kasi hindi mo naman, kung ayaw mo man na makita kanyang umiiyak because of your breakup,
then make it faster, make it easier. Break na kaagad and then separate ways. Find somewhere that you could keep yourself and cry as much as you would like, di ba? Hindi mo kayang mawala siya. Sabi mo lang yan, pero kaya mo rin. Habang may mga may ganyan tayong feeling na, hala, hindi ko na kayang mabuhay pag wala siya. Hindi ko na Mm-mm. alam kung anong gagawin ko sa buhay. But still, they are still living until now, di ba? Mm-mm. So it doesn't, yung ano lang talaga, parang kumbaga, bukso ng damdamin mo lang yan. Kaya nasasabi mo yung hindi mo kayang mawala siya. But, gaya rin ng sabi mo dito, hindi mo kayang mag-overthink over the same reason ng habang buhay, then you have to value yourself, di ba? Value yourself over him or her, I don't know. Value yourself over that person para mas maging okay yung pag-handle mo sa breakup nyo mamaya. Or nangyari na to kasi this was like a week ago. Mm. Yeah. Now, Paano maiwasang umiyak mamaya? Ay, yung advice ko naman is huwag mong iwasan. Huwag mong iwasang umiyak. Like, kasi kung iniwasan mo siyang umiyak mamaya, later iiyak mo rin naman yan. So, might as well, sabi nga, ngayon na, gawin mo na ngayon. Umiyak ka na. Kung makikita niya, kung natatakot ka na, baka ayaw mo ipakita sa kanya, bakit naman? Para alam niya kung gaano kanya nasaktan, di ba? So, para sa akin, let it go, let it go. Iiyak mo na siya. Pero kung gusto mo talagang maiwasang umiyak mamaya, manood ka na lang ng mga funny videos, ganun, para matawa ka. Kung yan ang gusto mo, di ba? pero, yeah, Di ba? continue. Hindi ko kayang mawala siya, pero hindi ko rin kayang habang buhay ako mag-overthink over the same reason. Yung fact na nagda-doubt ka, yun na yung exact reason kung bakit kailangan mong kayanin na mawala siya. 'Di ba? It's between you, yourself, and yourself na wala siya and yourself kapag meron siya. So I think, i- piliin mo na lang yung ikaw na wala siya. Kasi, at least doon, makaka-find ka ng true joy kesa nagda-doubt ka habang buhay or nag-overthink ka. Tapos over the same True, reason, like, wala nang change talaga yun. Walang balak mag-change. Hindi ka niya vina-value. Kumbaga. true. Kasi over the same reason, hindi eh. Kapag ka sinabi mo sa taong mahal ka, na ito yung problema ko, instantly, change na yun kasi ayaw kanyang masaktan. Pero the fact na it's over the same reason, hindi enough yung love niya hindi enough yung love niya for you to stay in the relationship. So, kayanin mo. And sabi nga ni A, kaya mo yan. At saka, meron din kasi talagang mga ibang tao na parang, kumbaga, mas pipiliin pa rin nilang gawin ng paulit-ulit yung pananakit dun sa taong mahal nila dahil um gusto nilang yung taong yon ang mag-surrender instead of them. May pride din sila kumbaga, 'di ba? Na probably the reason why he keeps on doing that thing is because he wants you and him to be over. Pero hindi niya kayang siya ang mismong gumawa. Kaya gawin mo na lang for the both of you, especially for yourself. Kasi parang Mm, ikaw yung kawawa dito sa relationship niyo na nag-overthink over the same reason, 'di ba? tama. Yun na gawin mo. So, yun. Yeah. So next is paano ko ba sasabihin na miss ko na siya? Huwag mo Chat mo. sabihin. Char. I-chat mo. Okay. Magbigay tayo ng ibang scenario. For example, ex mo na siya, as in kaka-break nyo lang. Hmm. I think okay lang, 'di ba? Na ano ka, yung ano ka, chat ka. Yung mga madaling araw ganun para isipin niya drunk text lang 'yan. Tapos may reason ka kung chinat ba kita, sorry, drunk text ganyan. Na True. lasing lang ako ganyan. Pero paano ko ba sasabihin na miss ko na siya? Bago mo gawin 'yan, parang isipin mo na lang muna siguro kung ano yung magiging epekto nun kapag ka sinabi mo sa kanya. Ganun. Kasi sometimes there are things that's better to be left untold, Unsaid. unsaid, untold, unsaid. Okay. Unsaid. So, yun.
parang i-weigh mo muna kung ano ba yung kung importante bang sabihin mo sa kanya or hindi naman importante, 'di ba? Pero kung gusto mo talagang sabihin sa kanya, kung may mas magandang chat na lang siguro. Parang awkward nung sasabihin mo sa kanya na in person, "Miss na miss na kita." Tapos awkward, ang awkward nun. Kaya wag na lang sa personal, Ang chat awkward na lang. talaga nun. "Miss na miss na Siya. kita." Bigla yung ex mo Sa pupuntahan ka 'no, "Miss na miss na kita." Siyempre ikaw, 'pag sinabi Di sa'yo niya yun, gagawin. Di niya gagawin yun. May okey. hindi. Sa akin naman, Mhm, paano ko ba sasabihin na miss ko na siya? Um, Paano ba? I think you have to evaluate kung importante ka pa ba sa buhay niya or hindi para hmm, sabihin yun sa kanya. Kasi pag minsan kahit na sabihin mo na to sa kanya, kung hindi ka naman importante sa buhay niya, parang kawawa ka eh, 'di ba? You have to value yourself. Hindi porket may nami-miss kang tao, eh, kailangan mo na sabihin sa kanya agad na nami-miss mo na siya, lalo na kung yung mag-ex-boyfriend, mag-ex-partner kayo, 'di ba? Pero mm, depende naman kasi sa relationship 'to, 'di ba? Pero kasi yun nga, pag ex-boyfriend and girlfriend kayo, tapos sabihin mo sa kanya yan, miss na miss ko na siya. You have to evaluate kung importante ka pa ba sa buhay niya. And you have to think also kung may maapektuhan bang ibang tao pag ginawa mo 'to, 'di oo, ba? yeah. Kasi baka naman nasa relationship na yung ex mo, tapos sinasabi mo yan, para ka lang kawawa, gagawa ka pa ng gulo. Hindi lang Mm, para sa sarili mo, pati dun sa ex-boyfriend mo or girlfriend mo na may ka-relationship na ngayon, 'di ba? yeah, that's true. So, kailangan pag-isipan mo muna bago mo 'to gawin, bago mo 'to True. sabihin. Okay. And handa ka dapat kung talagang decided ka na sabihin, handa ka kung ano man yung magiging response Or niya, 'di ba? It's that's either true. sabihin niya, miss ka na rin niya, okay, so anong gagawin? And baka dedma lang din. So, masasaktan ka lang. Baka Okay. dead man lang. Baka dead man lang. Mhm. Okay, next is, Next. paano ako magko-cope sa paano ako magko-cope sa thought na never ko na siyang makikita ulit? I guess, yun nga, yung gaya ng sabi ko kanina na you have to accept that it's already over for the both of you, di ba? Kasi, um, mahirap, mahirap makamove on, mahirap kalimutan ng isang tao kung yung lagi mo pa rin siyang iniisip at pinipili mong maging parte pa rin ng buhay niya, ay ng buhay niya at buhay mo, di ba? Eh, Hmm, pero depende rin naman 'to, ano kayang nangyari? Bakit pala hindi ko na siya makikita ulit, 'di ba? Yun nga Pero eh, yeah, baka nawala, baka baka nawala, naghiwalay, oo. naghiwalay or baka namatay, 'di Mm, ba? Hindi iba kasi 'to, eh. So, yeah, for the breakup, yun ang masasabi ko na you have to accept in yourself that you will not see him again because your world is different from each other now. Gaya nga nung sabi mo, the world is unknown, 'di ba? mm. So, we Oh don't yeah, the name the pangalan niya, name The of the World is center Unknown. is The World is Unknown. Okay. So yun, magkaiba na kayo ng mundo once na nag-break kayo eh. So you have to make sure that your world will be better without him, 'di ba? Para naman hindi ka makulong dun sa situation mo na lagi na lang malungkot because you are still longing for his presence, 'di ba? So yeah, I think accept and move on. Mm. Agree agree ako na acceptance is the key. Na may mga bagay na hindi natin hawak yung magiging Mm, outcome. Like, for example, ito, hindi mo na siya makikita ulit for whatever reason. Kung nawala na ba siya sa mundo, kung pinili niyang iwanan ka niya, ganyan. Sabi nga nila, kapag natapos na yung purpose ng tao sa buhay mo, kahit na magkapit-bahay lang kayo, hindi na magkocross yung landas ninyo. Kasi tapos na true. yung chapter ninyo. Which is actually na pakinggan ko lang yun sa TikTok. And then naisip ko na, oo nga no, meron ako mga naging
mga taong naging part ng buhay ko na nakatira lang naman diyan malapit nung nasa Pilipinas pa ako. Malapit lang. Pero never na nag-cross yung landas namin. Hindi ko na sila nakikita na parang, paano nangyari yun? So, siguro we have to think that way na pag natapos na yung purpose ng tao sa buhay mo, I think that's the end. You have to accept it. True. Ayun. Okay. Sana ma-accept mo, di ba? Para Oo, makapunta and ka siya. masasanay ka. Masasanay ka rin na wala na yung tao sa buhay mo. Hmm. Siguro yung Time, memories maglilinger, ganyan. I-cherish mo na lang yun kung may mga happy memories. Yun lang talaga yung kaya nating i-hold I-keep yung mga yeah, memories. Pero yung sila mismo na meron sa buhay natin at the present and the future, wala na tayong magagawa dun kung wala magagawa. na. Mm. True. Okay. Next is from Good Grace by Sabrina. Sabi niya, paano ba ako makakausad sa kanya? Paano ba ako makakausad sa kanya? Siguro, move on. Parang ganyan din yung Move question on. niya. Paano ako makaka-move on? Yan. Um, we always say acceptance. Um, siguro getting used to it na wala na siya sa buhay mo. And mag-move forward ka na um, open your life na makamit ng mga ibang tao. 'Di ba? To replace that person. 'Di ba? True. Naniniwala ako dun na replaceable tayo. Except yung mga magulang natin. Except yung Yes, of family natin. course. Para sa akin na. In my case, in my situation, irreplaceable ang family. Pero yung mga nami-meet natin na karelasyon, kaibigan, ano sila, replaceable sila. Ganun. Na kung nawala na to, move forward, may mamimit ka. Better, better sa kanila and mas, mas, um, mas, and, hindi, wait lang. Better sa kanila and meron talagang nilaan si Lord para sa'yo. Yeah. Kung hindi man kayo mag-meet, wala rin siyang na-meet, di it's a tie. Diba? Congratulations sa inyo. Basta, keep moving forward. True. Sa akin naman, yun nga, gaya nga ng sabi natin, accept. Accept talaga. Yun naman talaga yung pinaka-importante dito sa relationship. Yung acceptance that you will not be together anymore, di ba? And you have to know that every person has a reason why they came to your life, di ba? Probably, gaya nga ng sabi ni B kanina, na probably his or her purpose sa buhay mo is tapos na. And your purpose to his or her life is tapos na din, di ba? And use those memories, those lessons that you had while you were in the relationship to uh go further with your life, di ba? Kasi meron naman nakalaan sa atin para sa isa't isa, di ba? Naniniwala ako doon na there is always one person that is meant for you. And Soulmate. you just have to soulmate. You just have to find that person. And para baka yan na rin yung way ni Lord para mahanap yung ano mo, yung soulmate mo or yung para sa'yo talaga. 'Di ba? Hindi naman mag-end yung relationship because gusto nyo lang mag-end, di ba? There is a big reason why you have to end the relationship. Yes. Kaya sa'yo, Sabrina, may the grace of the Lord be with you. Amen. Yes, kasi sabi niya, Good Grace by Sabrina. Okay, and the last question from Tungtung Sahur 15. Sa dami ng pangalan, Tungtung Sahur talaga yung napili mo. Okay, tapos na yung era ng Tungtung Sahur. Ay, hindi alam ng matanda dito, Alam ko yung yun. Tungtung Sahur. Alam ko yun. Akala ko hindi mo alam. Inano ko nga yung pamangkin ko dyan. Pinagalitan ko kasi ano siya. Hindi siya maganda actually. Ano siya, maganda. Ako naman yung pamangkin ko, memorize niya lahat yun. Alam mo yung may quiz pa sa YouTube na sasabihin kung sino yung Oh. mga yun? Ah. Ayun, naisingit lang si Tungtung Suhor kasi. Okay. Paano ko malalaman kung ito na talaga ang para sa akin? Okay. Paano nga ba? Paano nga ba? Feeling ko yung ano, yung sense of belongingness, sense of
comfort, kumbaga, na you don't have to force yourself to be someone you are not, and that person accepts you totally for who you are, Mm-mm. and you don't feel any regrets, any anxiety, anxious, on, Mm-mm. na you were in that relationship. You are in that relationship. Feeling ko that's the sign that you are on the right person, di ba? Na you can be you pag kasama mo siya, na without any question from that person na why are you like that or like this, di ba? Na yun, yung yung feeling mo peaceful ka kasi kasama mo siya, gano'n. Mm. Ako din, ganyan din yung ano ko, reason ko na masasabi na siya na yung para sa'yo kung at peace ka na. At peace, hindi siya equivalent sa perfect ha. At peace, meaning, kaya mo mag-forgive na ilang beses, kaya Mm, mong maging ikaw with all your flaws, with all your imperfections, na hindi ka hesitant, hindi ka natatakot ipakita dun sa tao na yun yung buong ikaw. And para siya sa'yo kung yung future mo, nakikita mo na, and ganun din siya sa'yo. Parang, para, kung mutual na, kung meron kayong mutual understanding na, at yung future natin, may mutual understanding kayo na willing kayong pagdaanan yung mga challenges sa relationship together. Hindi yung isa willing, yung isa hindi. Yung isa nauuna, yung isa nahuhuli. Yung true. laging yung plano kayong dalawa. Hindi isa lang yung nagpaplano para sa relationship ninyo. Ganun. Actually, marami pang factors yan. Pero yun na yung feeling ko, pinaka-importante. And gusto ko i-highlight yung willing kang mag-forgive ng ilang beses. Mm, Because hindi naman kayo perfect individuals. Like, along the way, may magagawa siya sa'yo na makakasakit sa'yo. May magagawa siyang pagkakamali na hindi mo magugustuhan. But if you're willing to forgive, and yung person naman yun is willing to change, I think that's a perfect sign na para talaga kayo sa isa't isa. true. Ayun. Yun lang. Ayun, Pero ikaw ba, yes. syempre you're still on the journey of finding the one. So, s- every time na may nami-meet ka, ano yung parang, okay, okay, ito sa akin. And, ay, hindi siya sa akin. Siguro give three each na lang. Ako, for me, pag yung effort, yung effort niya is equivalent to my effort on, especially for communication, because dito sa, yun gaya nga ng sinasabi ko before na, dito sa Thailand kasi parang ilan lang yung taong, di naman yung kayang makipag-converse in English. Mhm. So parang kung yung effort niya is talagang nakikita mong tinatry niya yung best niya to communicate with you well and to find time for you to communicate as well, di ba? So yun yung first ko. Pag nakikita kong, oh, okay, that's good. And then next is yung probably yung effort niya to make your day happy here, because you can make your day happier with some simple things. Pag ganun, na feeling ko, pwede siya. And next is kung masarap siya. Char. And then last, for me, probably yung accepted niya ako for who I am. Kasi alam ko namang di ako perfect, di ba? You know. Pag ako din naman, gano'n din naman ako sa kanya. Kaya kong i-accept siya as who he is, di ba? Kasi every person has their own standards naman when it comes to their partners, di ba? But Mm-mm. those standards could be broken kung talagang mahal mo yung isang tao. Totoo yan. Pero, pero, yun kasi yung una mong tinitignan eh, di ba? Yun Mm-mm. kasi muna yung talagang una mong titignan kung okay, kaya kong tanggapin yung mga ginagawa niya. Ganito, ganyan, ganyan, di ba? Before ka mag-decide na, okay, let's go with our
relationship. Ikaw ba? Paano ka nakapag-decide na siya na? Siya na. No ano, pinakamababaw lang una. Yung same kami ng humor. I mean, gets ko yung humor niya, gets ko yung humor. Para sa akin kasi importante yun. Kasi gusto ko masaya. Ganon. At saka Mm. ayoko yung, basta ayoko ng boring. Gusto ko may humor. Gusto ko masayang tao. So, okay yung humor niya sa akin, okay din yung humor ko sa kanya. And then, pangalawa is, am I willing to forgive this person kapag nagkamali siya? And Mhm. true enough na maraming beses na nagkamali siya and na-forgive ko siya because and then nakita ko yung every time na fino-forgive ko siya, nagbabago siya, nagiging better siya. And I guess ganun din ako sa kanya kasi hindi rin naman ako perfect. Marami din naman akong kailangang ipagpatawad sa kanya. And I became better then because of that. Kasi fino-forgive din niya ako a lot of times. Forgiveness talaga. Forgiveness talaga. And then, yung last naman is, hindi ako nagpapakita ng weakness ko sa kahit anong Mhm. tao. Hindi ako nagsasabi ng drama ko sa buhay sa kahit kanino. Pero with him, kaya ko. And with him, kaya ko kasi kaya niyang, kaya Maging niya ako. better. Oo, kaya niya akong i-comfort, kaya niyang maging strength ko during my weakness. During my weakest. Yun talaga, kasi Weakest. ano ako parang as much as possible gusto ko magpakita ng strong personality. Pero sa kanya, I'm a baby. Charot. Art. Totoo Pero ba yun, Les? totoo yun. Totoo yun. Yun lang. Yun talaga yung Totoo. Mm. So I yun, agree with that din naman. di ba? Kasi meron isang tao Mm. talaga na kaya mo maging kakaiba ka sa kanya Mm. compared to how people think about you or know you. Yeah. Mm. Parang Ganun. kumbaga siya lang ang may alam nitong side mo na to. Oo. Kinikilig tuloy ako. Ayan. Anyway. Si OA. Si OA. Anyway, ayun. Thank you so much sa mga questions natin for today. Questions natin. Yeah. And I hope itong mga chatters natin na to makamove on na, magkaroon na ng acceptance, and um, mahanap na rin nila yung talagang para sa kanila. Yun talaga yung prayers natin sa lahat ng tao kasi ang sarap, Oh, ang sarap magmahal. magmahal and mag At mahalin. maka-share. Oo, tama. Magmahal at mahalin at i-share yung happiness mo sa isang tao. Ganun din yung wish namin sa'yo, eh. Sana. No, actually, Ayan. gusto ko lang din namang sabihin na if ever man na hindi niyo mahanap yon, try to find things that will make you happy. As kahit mag-isa ka lang, di ba? Because Truly. eventually, darating at darating din naman yan. You don't have to force love in your life. Di ba? Truly. It will eventually come. If it's the right time, then go. Yes. Yes. And Agree. Eh, And of course, mga chatters, maraming salamat sa pakikinig na naman sa amin. Sa aming second episode of Paano Ba To? And kung gusto niyo pang mapakinggan ang aming mga previous episodes, please follow our social medias in Spotify, YouTube, Facebook, and TikTok, the Group Chat Podcast with BNB. Yes, and you can also share your stories or questions sa aming, or whatever, kung ano man yung mga hinaing nyo sa amin, pwede nyo kami email sa tgcpodcast.ph@gmail.com. And also, comment kayo sa mga, dyan sa amin, sa mga answers nyo sa mga paano ba to, or other questions ng paano ba to. Bye, chatters! Bye, Maraming salamat chatters! sa inyo. Yes. Bye! Thank you, Air. Thank you. And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, the Group Chat. For YouTube, the Group Chat with ABC. For Facebook, the Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye bye.